So today, pag-uusapan natin is about naman sa ginawa namin na roofing sa isang magiging storage or warehouse. Simple lang talaga yung design. Mono, meaning one lang, mono isa. Mono pitch roof design or parang shed type. Ang takbo niya is isahan lang. May mataas dito sa harapan, tapos sa likod is mas mababa. So meron pa rin siyang slope. Bali dati, bulok na talaga yung roof, bulok na talaga yung kahoy, yung mga purlins niya kasi yung ginamit doon na support sa kanyang roofing is kahoy. So, binaklas namin yon and then pinalitan namin ng panibago which is isi-share ko sa inyo paano siya ginawa at syempre mabilis lang siyang gawin kasi nga ang ginawa namin dito is mono pitch roofing or parang shed-like, yung isahang bagsak lang talaga. So, dito sa harapan, mas mahaba siya. Nasa 3.6 meters. Sa kabilang side is nasa 2.65 meters. So, yung kahabaan niyan is nasa 12 meters. Pinasobrahan namin ng 0.5 meters para sigurado. Kasi ang binili namin dyan is corrugated na long span. Yung pwede ka kasing mag-order at sabihin mo sa yung supplier na long span na yung mahaba. Yung span niya is mahaba, kaya tawag long span. So, corrugated siya and then, yun, ganito kahaba siya kung makikita nyo sa video. So, pwede nyong tanungin yung supplier kasi depende din kung gaano kahaba kasi may charge din kasi yung delivery kaya maganda din kung maplano nyo kung yung kahabaan ba ay sakto sa truck na i-deliver nila or baka yung i-order nyo is more than sa 12 meters for example. So, baka mahirapan yung magdi-deliver ganon. So, maigi din na mapag-aralan kung gaano kahaba yung i-order mo based sa requirement na kailangan mo. So, kung makikita nyo, itong storage room or warehouse, ano na talaga, lumang-luma na, kaya pinalitan siya. So, ang ginamit namin is tubular and C-purlins. So, lahat yan is BI, black iron. And then, para i-protect siya, para hindi siya kalawangin agad, pininturahan namin siya ng red oxide, kung makikita nyo. Bago namin siya i-install, napinturahan muna namin lahat yan. So, yung design pala is simple lang. Sa isang side is 3.6 meters and then sa kabilang dulo naman, which is 12 meters span, nasa 2.65 meters. And then, nilagyan lang namin to ng mga poste since yung mismong load lang naman ito na didistribute naman throughout at naka-weld din to sa mga poste sa wall. So, yung pinaka nagke-carry ng load nito is naka-distribute naman throughout. Meron siyang poste sa gitna na nilagay, mga nilagay na poste. Tapos sa gilid din naglagay din kami. Tapos meron pang additional support sa likod. So, hinati namin sa dalawa. And then, yung pagpapatungan ng mga purlins, ang distances niya, naalala ko, nasa 3.75 yung distances nila. Then yung purlins naman is nasa 0.60. So ang mga loading lang naman nito is mismo yung bigat niya, yung mismong galing sa tubular at saka galing sa C-purlins, roofing, tsaka yung wind load, yung i-consider at saka live load ng mga tao na magbe-maintenance nito. So sa tubular, ang ginamit namin dyan, may 2x6 na 3mm, may 2x4 which is 3mm din siya. Sa C-purlins naman is 2x3 which is 1.5mm. Alam ko mas mura na ngayon yung mga bakal kumpara last year. Last year kasi nung binili namin siya, mas mahal siya. September yun. Compare ngayon nung kinumpara ko yung presyo kasi nagpa-quote din ako sa mismong supplier lang din yan. Ano siya, tawag dito, mas mura ngayong buwan na to. So this month na-inquire ko. So sa mga nagbabalak na maglagay ng garage or extension, yung madalian lang, mabilis lang. Kasi ito, ginawa lang to in less than 2 weeks. Yung iba pa niyan kasi may time na tumitigil. 4 na tao sila, 2 labor, tsaka 2 skilled. Actually, natagalan kasi umuulan. May time na tumitigil kasi pag nagwe-weld, wini-weld yung mga connection, natatagalan kasi minsan napapatigil kasi umuulan. So, magkano ang inabot sa ganitong design? Since madali lang siya at mabilis lang siya i-install, simple lang talaga yung pagka-design, mas
mapapabilis ka din sa paggawa. Kaya makakamura ka din sa gagastusin mo sa labor. So sa kabuuan, kasama na yung tubular tsaka si purlins, no? Yung total nun, kasama na yung roofing is, yung roofing kasi meron pang gutter at tsaka flashing, no? So yung area naman ng pinaglagyan is almost 12 by 15 meters. So ang nagamit lahat sa roofing is 15 peraso na tag 12.5 meters na span. And then flashing and gutter pa, so umabot siya ng 88,000 lahat-lahat. And then yung sa ginamit na tubular at ginamit na si purlins, ang total amount na nagastos doon is about 90,000. Ang total is 178,000. Tapos gumamit din kami ng insulation. So nakaubos kami ng almost 4 rolls. Nasa 12K yung nagastos. So makapal siya na klase. So nasa 190,000 na yung total na nagastos. Plus consumables pa, mga welding rod, at tech screw at ibang mga gamit. Pagpalagay natin, nasa 200,000 na. And then labor pa for 2 weeks ng 2 skilled at saka 2 labor. So pagpalagay natin, nasa 220,000. So i-divide natin ang 220,000 sa 15 meters by 12 meters. So yan yung per square meter. 220,000 divided by 15 times 12.5 para lang makita natin yung presyo. So nasa 1,173 per square meter yung nagastos doon. Pero sobrang saglit lang ginawa din. Actually, mas mapapamura pa sana or mas mapabilis sana yung pag-install kung hindi umuulan. Syempre nagbaklas pa and then nagtapon ng mga lumang mga tinanggal. Kaya yun, umabot ng ganung amount, no? Ito total ko in actual talaga lahat ng maliliit na items. So, nilamsam ko na lang para mas mabilis. Para magkaroon lang tayo ng idea magkano yung magpagawa ng ganong klase na roofing. So, ang ginastos lahat ay nasa almost 220,000. Kung gusto nyo i-bloat ng konti, 250K, then divide nyo lang sa 12.5 by 15 meters. So, yan yung per square meter niya. Pero, again ha, ito idea lang para next time kung gagawa ka ng additional na extension or garahe ba kaya, pwede mong i-improve yung materials like hindi mo masyadong kakapalan para hindi mas mahal. And then, gumamit ka ng mas maliit na size, for example. So, pwede mong baguhin yung mga ginamit na tubular tsaka si purlins kung gaano kakapal. At tsaka, depende din sa'yo kung gagamit ka ba ng kahoy, yung combination. Ito, para magkaroon ka lang talaga ng idea na, pwede ko tong gawin sa space na to para mag-extend. Tas ang dali lang pala gawin. Yung ganon. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!